Morning! Marata. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pangarap po ni VP Henry Maceda, ako na sa mga kaibanan sa katsagaan ko na po nindo ako hanggang mga tulong aldaw. Hindi po sa morning unit, kunya po ang morning. Nin Huwebes. Yan, Huwebes po niyan, kaya duman sa mga devotees po ni St. Jude. Don't forget to attend the Mass and say your novenas. Good morning po sa mga kababayan, tamaling ahot ang pagkabanggi hanggang mag-aga. Kaya dakulaan ko niyan. Dakol ang konsumo ngunyan kang kuryente ta abaan ng labad-laban. Minsan mga duwang electric pa ng pig paandar para lang mabawas-bawasan ang mga ano. Pero sa iba ka, Ronald, dapat ay pengaluan mo sa diri mo. Magkaturog ka ngaya, walang saplot. Ang iyari. Good morning po. May special official na lakaw po ang sa tuya pong Vice President for Network Programming, VP Henry Maceda, ang regular Anglican Morning Unit. Kaya kita po natukahan na paramentas na mag-pinsit digdi po sa programa. Dire-diretso po kita hanggang mamayang alas 9 ng pagka-morning. Kaya antabay lang po sa mga mainit mga istorya baka mangyari sa palibot tayo na pagparalo yun ta. Nasa linya na, naka-ready na. At sa tuya pong mga pag-iriba, sa tuya pong mga mainit na mga bareta. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Nasa linya mga dugang si partner Alan Mario. Partner, good morning. Please come in. Salamat, partner. Good morning. Bako sana sa sentro kan Legazpi. Asin Albay District, dapat Aralion. Ang mga nangalay kalay na wire, kundi pati naman digdi sa Ararayong Barangay, yan sa northern, asin digdi sa southern part kan Legazpi. Mga internet wires na iribabaon ang pagkakotay. Kasudma, nadagit na si Mayor Siam Ismael dahil may ibang telcos company sa Legazpi na dahil nagtatabang sa pagharali kan nangalay-kalay na wire sa Legazpi na nag-result na nga sa aksidente ay kinagadan kan sarong motorista dyan sa area kan Washington. May ordinansa na kaiyan na ipigapasar nasanggunian palunsod, alagad may mga kumpanya man talagang irresponsable, lalo na ini mga internet connection, digdi sa Ararayong Barangay, na konsain-sain sa naman bibaranting ang wire. Pagtitamaan ini partner nin sanganin kahoy o palapa ninyog na raraotulos, masalida na naman sindanin wire. Ang problema sa mga nainot na wire, bibarayaan na sana. O na minsan, nangalay-kalay inin nasa sabitanin halangkaw na bihikulo, guyod ang wire, minsan na apektado pa ang supply kan kuryente. Pasaway, kanibang telcos company na irresponsable na ikinadagit naman ngunyan kan alkalde, asin yaon ang spursos kan gobyerno lokal, and iuman iyan na sarong bagay na ipigahagad kan mga residente sige sa Ararayong Barangay. Dapat tawanin pagriparo bako sa diyan sa sentro o didig sa mga Ararayong Barangay na maging responsable ining mga telcos company. Roger. Iyan partner, ang nabanggaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Al. Dado nga po ang tugon kan alkalde. May duwa napasaway na kumpanya ng telcos na deda po nagtatawang sa pag-clearing. Pangyari. Ha? Ayan po. At ayan pala, may mga color coding pala yung nahal. Iba-ibang color pala yan eh. Kung ano ang kumpanya mo, maski cable ka, o kaya naman ay telcos ka, mga to, may kanya-kanya sindang color coding. Ha? Kaya mahiling mo kung sisay. Kaya ang pangapunan kan alkalde sa publiko, isumbong databi. Ha? I-osip sa sayang opisina para
madaling, at saka pati sa kolor, kung anong kolor na kable nga naglalaylay na andyan, tangani ngayon na mas madali na makoordinar kasi mapagsabihan sa telcos na responsable. At kadako lang, duman nga ni, dyan nga ni sa Rawis, mailing mo dyan sa Bagong Puok, Jesus Mariose, perming may nakasasabit dyan mga tugang. Ha? Minsan nagkakaralat na sa tinampo, mga tugang, ang mga wires ta, iyo po yan, iipid baga, basta sana kinarabit. Kaya lang yan, pag medyo may marawat na panahon, talagang rimati yan. Ngunyan, yan po padagos ang clearing kang sa tuya pong ano yun, sa dangling wires. At may mga suggestions na nga ni mga tugang na dapat ngaya igwa ng enabling ordinance tangani na talagang mapinaran mga tugang sa mga pasaway. Ha? Kung arin man ang responsableng mga telcos yan, dapat ngayon na matawan ni magkani kung pinalidad na nga hindi na magutro pa. Ha? Alright, bueno mga kabayan, sunod-sunod na mga bareta niya to. Baretang sunod-sunod. Oras natin 11:50, ang kaya 11:15, 5:15 in the morning. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Please come in. Good morning, Karen. Yes, good morning, Tabi and Dimar. This ganado ang grupo nga ni kan Task Force Kalinigan kan Ligaspi. Tapas-tabas sa ng pagbaralagbag kan mga telco company kan sa indang mga pinurutol na wire sa mga tinampukan siyudad ng Ligaspi. Sa pakipaghuron kan DCGB News sa pamayo kan Task Force na si Andy Marbella. Sinabi kay ni na panibagong insidente na naman ang nasagap tanten ng grupo Endimar na may biritan pala na madiskwido naman kay ni Sarong Aki. Or dahil ka na nakapurupot na wire na nadiskubre kan grupo sarong telco wire na binayaan siya na sa tinampong nakatiwangwang. Sigun kay Marbella, makadispenar sa parte kan sa iyang grupo na mismong ang task force team pa ay nagsusaramo-samo ka ini. Bagay na ipinangapudan kan pamayuan inisyatibo kan mga ini. Tanganing maibitaran ang panibagong rumalaso sa pwedeng magkasarabitan asin magkadirispido sa mga ini. Matatandaan magatabi direktor, tulungan daw ang nakalihis ka nagadan ang sarong motorista dyan sa may parting binanwahan, pasado alas 8 di Banggi, sa pagsabing dahil ini sa nakalaylay na wire sa nasabing lugar. Kung kaya pangapudan ni Marbella, ang tulos man na pagsamu-samu kan mga pinurutulan na telco wire kan mga telco company, tanganing daing buhay, ang mamugtak naman sa panibagong diskwido. With Kuya Boy, Karen Ada, this is the news. Thank you very much, Karen. Baka tugan yan po ang mga dagdag pang mga impormasyon manungan po dyan sa mga karalay-kalay asin barag-barag na mga kable hindi po sa syudad ni Ligaspi. Ha? Yan po, tabi at may nadiskwido mga tugang kaya maigot po ang kunyan ang pagpapahayag po kan sa tuya ng mga kababayan na opisyal na dapat na maariglar po yan. Okay? Bueno, duman po sa mga tagabantabay niya to. Good morning kay Marilyn Pirete. Maski nga sa daraga, ano nga sa daraga? Tawan ng 10 kilos. Mamaya po, linawin natin yan. Linawin natin yan. Pero sa bilog na probinsya ka ito. Di ba? Alright. Duman po sa mga kababayan po natin. Good morning man. Sa mga nag-aantabay po, pwede nyo doon akong i-reach sa numero 0935-339-7380 sa Globe po yan or sa TM. Pwede man po sa Smart 0968-280-6261. Alright, tuganda ang istorya. Mga tugang nasa linya si Baby Angel Mostaza. Baby Angel, good morning. Please go in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa Tamparaan Tabay. Din ang tatapos, Sir Mar, ang Ororon. Manamag sa mga nakalaylay na mga wire. Mapa-afford gari, Sir Mar, nin panibagong meeting. May segunda, panigunda. Opo, pero ang gusto na, Sir Mar, kan alkalde, as in ni Attorney Bush Lucila, diba adla mga ya, Sir Mar, ang makahuron ni man, so medyo, baka man sa pagmenos ngayon, so gusto mo ngayon, so board of directors, na ngayon makapag-come up ngayon, kung posible ngayon maglaog sa memorandum of agreement, na maging responsable ngayon and accountable ngayon, gabos, given ngayon na sila ngayon may pinakadakulang revenue. Natasisi siya ng pinadara?
Representative Sir Mar. Ay dapat ko taan na so may say yung Opo. pwedeng makapaggumitir na may command na ngaya sige ibon ta Kaya ni. kaso hapon, Sir Mar, naghuron-huron. Naku pala durufo na sana sa mga representative, Sir Mar. Kasahapon, nadangog mo, Sir Mar, si Payag kan alkalde na sinimbag kaya, Sir Mar, sa alkalde na siya, wala man ngaya siya mikitim. Sabi man ni Atty. Butch, ano ngaya, puro lang ngaya pagkabit ngayaan na aram ngaya nindo. Pero pag maharali na ngaya, ipapasa ngaya nindo ngaya digdi sa LGU Legazpi. Nakamubaga ngaya, ang dami na kulaon ngayang income ngaya kaiyan. Tamas si pala Sir Mar ang magbuwi ngayon nin kwartang bangka snack out of the pocket na iyan kan alkalde asin hali pa sa LGU Sir Mar. Kaya pangapuda na kaso hapon na tibaad lamang ngayon maging accountable niya sa tala na duman sa duwang di ko na Sir Mar pangaranan na telecommunication company. Sa tighiling pati Sir Mar, pati nag-claim naman inikan. So, later part na, nag-claim na, nagsasabay po ngaya kami. Pero sa mismong engineer, halit sa City Engineering Office, dahil man ngaya ka mo nagsabay. Kasi ngaya, diba, nag-message ngaya ka mo sa muya, na dahil ngaya ka mo makasabay, nakikidulungan ng Sir Mar, nagsasabay da sila. Dapat talaga sa mga retrato. Oo, kaya ngunyan Sir Mar, ang pangapuda na ngunyan kan alkalde, tigda saro-saro na duman Sir Mar na itong aning mga color-coded na ngani, na itong ang globe pala Sir Mar, ang kable kaiyan, kulay itom asin puti, ang converge, color black asin orange, Okay. ang PLDT, black and red iyan Sir Mar, asin itong DCTV, dun iyan ang color niya Sir Mar, black and blue. Black and blue. Duman naman, ito duman Sir Mar sa report ni Karen, nakarong ko sa si Sir Andy Marbella, dun ini sa may parte kan kugon, ang color ka ini Sir Mar, black and red. Kaya kaso hapon, nadoble sabi nga ni duman kan mga staff kan alkalde, pagluwas ngaya kan taga PLDT, may magbanlaw ngaya kayan, tabako ngaya karaw-karaw. So, na-experience ngaya ka, hindi din na pagkahapon. Sa ito, Sir Mar, sa mga responsableng, pati din ito, Sir Mar, sa nangyari dun sa may luwasan Tabaga, sila din sa responsable ka to, Sir Mar, kasi na-identify duman sa kolor, kan kablen, kan wire, na niya ang duman sa area kan pinangyarihan, Sir Mar. Kaya pangapulan kan alkalde na tangani ngayang mas madalian pag-call out kung siya ngayang telco companies sa tuloy ngayang aapudan, i-report niya sa muyang opisina and sa mga related officers, City Engineering, Task Force. Ang alam ko kaya, Sir Mar, very positive kaso hapon sa response kan alkalde as in Committee on Public Utilities. Dahil nga despite kan ito ngayang kakulangan nga ni Danin na personahes man, syempre ang tututukan baga kain, Sir Mar. So, supply man in kuryente digdi. Pero nagtatao ngaya talaga ng team na magtatabang ngaya kaya na pagharali ngaya kaiyan. Kaya napag-desisyon ko sa hapon, Sir Mar, sa garay na mapaapod ngayon pag mag-hororon, meeting, and ang na Sir Mar is pakas kaso na Sir Mar ining pagharali dahil dahil naman niya pwedeng may masaya ngayon diraray na buhay or mas nga niya maaksidente dahil niya nakasalay na digdi iyuan kaligtasan kan publiko. Yan, sa kadakulan na nakakutay dyan sa mga poste, ano ba dahil naman ang koneksyon? Opo. Disconnected na kaya dapat tanggalo na. Ang problema nga ni Sir Mar, paantig doon man kaining mga taga-telco na ora man niya kaming gamit. Kaya medyo na... Garo ako man tama na panimbago na. Talaga, Sir Mar. Kaya ako sa hapon talaga. Tao man itong pahayag ni Brad Butch na Lucila. Opo. Na ano yan? Ano ngaya ka mo? Pagkabit sana? Oo. Pagabot niya sa troubleshooting na rin, nakakong kaibanan natin. Ipapasa na ngayon din doon sa LGU. Garo, sala. Sala talaga, Sir Mar. Kaya kaso hapon, sa init kan panahon, man sa init kan hororon duman sa laog kan opisina, kan alkalde kaso hapon. Dapat yan suratan na dapat ang magrepresentar at so manager o so kung si Simon na nasa operation, tanganing may paninimbagan.
May, Yes, sir, kumbaga tama, may irak man- liability. Opo, sa kairak man nga ni Sir Marcel representative ninda, hindi man siya pwedeng makapag-defend sa kan gabos-gabos. Tama si nga ni idangan ni sa Sir Mar, naka-experience siya na dengan nga ako pigtatawan nga kitim na maglibot nga DPO. Kaya, mas marahil manggarabi talaga Sir Mar, nan makakahuron itong mas haralangkaw ng mga opisyal kan nasabing mga kumpanya po, Sir Mar. Mahali na arog ka na ugali, adi. May sa bagang aspeto, basta may parang mga meeting papadarasan na so, kung sisay. Ayun nga ni Sir Mar, so siguring na alkalde po baga nag-iimbitar. Dapat ko na kung inimbitaran niya so, sumanager ko ta. Diba? O kaya kung so sisay nasa operation, tangani na Apo. makapag-committer kung ano ang mga dapat nagiribuhon. Ay, Jesus Maria Joseph, naralatoson! So yan Sir Mar, and mga dugang pa pong informasyon na hapon sa pag-atindiran sa ining eksklusibo yan Sir Mar na mga informasyon dito sa Dividelan takata sa nakaka-attinder duman. Kaya man daw Sir Mar, taraman ka na. Balikan mo nga digdi alas 3 din pagkahapon, tamay pururon pa nga digdi. Alright. So yan Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa lawas, Angel Mostaza, Thank you very much, Baby Angel. Sunod-sunod na balita, kwentong kable. Kwentong laylay na kable. Sudan ng Ligaspi, pangyayari. Alright, sige po, diretso kita sa mga istorya. Nasa linya po sa Muyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Nasa linya na po si Chief. Chief Jim, good morning. Please come in, Chief. Lurudog tungon ta Director Mar an barita sa kable. Iba man dyan. May plano na si Board Member Brian Arandia, ang Chairman Committee on Environment sa Sangguniang Pandalawigan, Kanal Bay, party kan pagtumar aksyon sa mga namaransiwal na mga kable kan telcos, bako sa naman pati telcos, pati kable, maski anong kable, o pati kable ki internet, na kung saan nakakaabot na sa saya ang karaman, ang mga reklamo, may kinaraman sa aros nagdadarang peligro na mga ranay-layo na ang mga kable sa palibot. Susog sa board member, maski sa digdi sa Albay, problema na ini. Mala may nagbuhis na palanin buhay dyan sa Ligaspi, por medyo sa nasablayan kan na balag na kable. Mantang maski digdi sa 3rd District may mga motorista na nagsupre ng aksidente dahilan sa nasabitan bako sa nakan kable kundi bako sa nakable kan telcos kundi internet sara dito nun pati ni direct. Mga fiber optics yan eh. Pag nasabudanan motor mo talagang bringko ka sa tinampo. Ngunyan ang plano ni Board Member Brian Arandia iyon magproponer nin ordinansa dyan sa Sangguniang Pandalawigan na sa mga dahi na nagpuprongsyunar na mga kable pakihuro na sa mga may sadiri kay ning taranggalo na hindi man sa nang pwede magtaranggal kay ni kasi hindi nagtarakod. Yes. Oho. Dangan, so saro pang obserbasyon ni Board Member Brian Arandia na so ibang mga, lalo na pasiring digdi sa 3rd District, so mga tinampo baga, pigri block, asphalt overlay, luminangkaw. Yan. O di so, mga kable, ata ng laylay na, luminangkaw sa tinampo, anong mangyari? Sigurado may sabi din. Kasi dapat dapat yan. Langkaw na auto. Lalo kung nagkukuro sa tinampo, dapat iman tinaraan 14 feet gano'n ang clearance, vertical clearance. Ay naman ini nasusunod. Yan ang dapat ko na istriktuhan. And even yung dapat ang DPWH, kasi sila nakakasakop dyan, sindaan dapat na mag-reparo man kayan. Kaya anong nangyayari, Director Mar, in personal niya ito yung hiling. Halimbawa, nakakarga sa truck, heavy equipment. May tao nang naka luna duman sa taas, may darang butong. Yan, may tukdol. Tigtotokdol na. Yan maray kung arog ka na responsable. Yan sa mga bako, isarabitan sa na yan. O paano na
Ngunyan, iyon na ini, tatawan na ini nindong dyan sa Sanggunian Panlalawigan, ni Board Member Brian Arandia, indapira ka ni, kung ikukordiler man niya kay Gobernador Noel Rosal, kung ano man masabi kan Gobernador, baka magbilog man ni na task force tungkol sa bagay na ni. Dangugunta, ang interview niya to, kay Board Member Brian Arandia. Actually, mamiti ka na lang kita ng ibuo na ordinansa. Siguro, balota, nakaurunon sa tuyang gobernador na dapat paglag kita task force dyan. Aram mo, nakul na sa tuyang ang reklamo na nakul talaga ng diskuido dyan ng mga wire na yan. Iguan mga nangamotor, nagkasarabitan sa payo, karon kaya na nahiling, biglang na diskuido. And sa mo niya, nilingon mo, pag na-diskuido, paano man sa mga taong na-diskuido? Maraming sinamaran yan. Yeah. Maray palugod so ayam, na pag so ayam, naligis kang paramotor so ayam, ang mabayad sa kang ayam, iyo ang dapat magpabulong sa iyo, iyo ang nasa batas. Pero ining sa kable, wala man kairap pang ka mga riders na eh. Orang orasin ng hapon, kairap talaga sila. So, ang plano pa nito nga? Pagkadalan na yan, na dapat mag-ibog kita ki ordinansa, regarding yun na dapat kung pwedeng ma-penalize na yan ng mga pinarayaan sa mga wire na yan. Siyempre, Kung unas mga day na actually dapat talaga, dapat yan, palaglasin na dyan kay mga wire sa mga connection sa mga araw-araw. Dapat, after nila na dahil na kay kuhan, dapat haliho nila. Naglaga nila na kaya haliho. lalo pang para develop sa tinampo, nag-elevate sa tinampo. Yes. So, lalo nga ako kaso, Yes. isakot na minsan ka lang daw na traffic. Iyo po, yung problema, ang pinaka talagang kita mga dyan, ining mga paramotor tata, maray ini mga auto, ayun sila maray maapekado kaya, pero ining mga nagamotor, yung mga kairak dyan, and makulang sa mga wires, pati ining mga poste, mapagalitin lamang, maski siguro kung mag-ibo si Procurator sa tuyong gobernador, na baka kung pwede mag-ibo si task force, na sikira sa sarungal daw lamang, makahali lamang kita kinuwang poste, hindi sa sarung daw, nakul na ba kitang posting mahali, di ba? Okay, so yan ang kaisipan ni Board Member Brian Arandia, parte kang pagtuman action bilang Chairman Committee on Environment, yan sa mga kumbaga sa ayam stray dog, stray cables and wires na yan minaparalagbag sa Tinampo Director Bar. Aha. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon, di minasalita DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Good morning po, giraray sa mga kababayan. Ang bilis-bilis ng oras, mga tugang 5:30 na in the morning. Naman po sa mga tagabangantabay po niya to na nag-aabang ka mga headlines sa magkaaga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ayan, mga tugang sa headlines ko niya na pagkaaga, sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo dahil kasiguruhan sigun sa Department of Energy. Pilipinas nagirit na po ng extension sa Estados Unidos sa importasyon ng petrolyo gikan sa Russia. Naagad pa pala ng permiso na may embargo. Middle class dahil dapat na itsapera sa pagsimbag sa pangkinaba na krisis sa petrolyo. Mantang grupong Piston makundok tagiraray ni maiwasan na transport strike sa Abril 21. Yan di kung sumanibela matapos hanggang sa Biyernes sa aga. So Piston, may schedule man mga tugang sa maabot ng Martes. Petsa 21. Bantang National Security Advisor Eduardo Año nagretiro bilang National Security Advisor. Kampo ni VP Sara Duterte pinamutikan ng paggastos ng 125 milyon na confidential funds sa laugsunan ng 24 oras. Department of Energy nag-anunsyo ng posibleng panibagong rollback sa presyo ng petrolyo sa masunod na simana. Ang sabi mga abuton daaning 13 hanggang 15 pesos kada litro kan diesel. Mantang sa gasolina mga piso hanggang 2. Rollback. Pero hindi pa yung final marami pang mangyayari. Dayan po, base lang yan duman sa pagbaba mga tugang kang presyuhan sa Means of Plot Singapore. Napigabasihan po kang presyo kang mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Mientras tanto, DOE siniguro man ang nakatala na pag-abot ng kadagdagan na supply ng LPG sa nasyon. Presidente Marcos inako ang pagdimitir ni National Security Advisor Eduardo Año para magretiro na paragos dahilan sa problema sa salud. Mantang DOTR Secretary Giovanni Lopez sinagad sa mga LGU na mag-PUV contracting program naman para mas dakol na tsuper asin pasahero ang matabangan sa tao kang krisis sa petrolyo. Mga mayaman sana ang nagikinabang sa pagtanggal kan fuel excess tax sigon sa official kan Department of Finance kung kaya di po inisinabay.
Ang sinabay sa nabaga yung LPG at saka kerosene. Dahil doon pang gamit ng mga ordinary consumers natin. Pagabot sa diesel ngayon, buda ngayon sa gasolina, kada ka lang ngayon nagagamit mayaman. Nangyari. Lahat ng Presidente Marcos naglatag po ng lakdang sa energy security sa ASEC Summit. Yan. Diba po sa mga kababayan natin? Yan ang mga headlines yan po na pagkaaga. Siyempre, atol po yan kan PYS Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raul Marie Sacalyo dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo PYS nyo yan 24/7 konektado kung maski daing load. Okay? So yan po tabi. Good morning kay Gerald Aranya. Diyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. Yan, mga kabayan, isambay lamang sa mga dugo natin mga impormasyon sa mga pag-ibat sa luwas. Padaanin muna natin ang linya, mga tugan ng Pag-asa DOST Regional Forecasting Center para po sa kamugtagang katuwang panahon. Tangani po na dire-diretso kita, mga tugang sa pag-antabay. Yan, nakakunyan nagang ring ang Pag-asa, mga tugang. Iyan, Pag-asa Legazpi. Good morning, si Ma'am Alexis Rudibar. Nasa linya, Ma'am Alexis. Sa DCGB po ini, si Mardila, si Papa Mar po, tabi ang sa imong kaibanan ko niya na pagkaaga. Tamay travel si BP Henry. Yan. Okay? So, kamusta po ang kamugtagang panahon? Ready na po tabi kita? Open na ang linya. Please go ahead po sa forecast. Yes po. Magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 16 ng Abril aldaw pang Webes ang nakakaapekto man giraray digdit sa to sa Bicol region is itong localized thunderstorm, so asahan pa rin niya to ang epekto nitong bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian taon niya na aldaw at maluyasag kud sa moderatong duros na hali sa Norte Sirangan ang iiral sa buong Bicol region at na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index, no. Kaso hapon ang highest heat index na to digdi sa Bicol region is digdi sa Pili, Camarines Sur na nag-abot ng 42 degrees Celsius. Sa ibang bahagi naman ng Bicol, sa Daet, hapon nag-abot ng 38 degrees Celsius. Digdi sa Legazpi, Albay ay umabot ng 40 degrees Celsius. Sa Virac ay 37 degrees Celsius. Sa Masbate ay 36 degrees Celsius. 39 degrees Celsius naman sa Luban, Sorsogon. So, ngunya na aldaw sa atong forecast naman ay digdi sa Legazpi, posibleng umabot ng 39 degrees Celsius, and the rest naman ng provinces ng Bicol region ay mag-range ng 37 to 39 degrees. Sa tuyang monitoring naman, mo-monitor naman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Sinlaku, na padagos man gilayon ang kanyang movement na northward and parayo sa to. So dahil makita maapektuhan nitong bagyo na ito. Bali yun po sa itong forecast. Ni po si Alexis Rivivar, hali digdi sa Pag-asa Legazpi. Thank you very much, Ma'am Alexis. Good morning po. Bagatugang Ma'am Alexis Rivivar, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center para po sa kamugtagang kapanahon. Yan po tabi, mainit po. Aabot ng 39 ang heat index sa Legazpi City. Kaya magpasiguro po tabi kita. Always hydrate yourself. Tangani pong di kita magkaigo ng problema. Bueno, dagdagan pa mga istorya. Ali po dyan sa luwas, mga tugang sa tuya mga pag-iriba. Ali sa tuya pong Mega Force Patrol. Baretang sunod-sunod. Nasa linya na si Joshua James Bino. Joshua, good morning, Joshua.
Yes, good morning, Sir Mar. Kamusta ang minamahal na Banwang Daraga? Nagmamahal palagi. Ang presyo, kumpara kalor. Ang nangyari. Alright, sige, go ahead. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. So dagdag niya tong bareta taon 2024, wala na dapalan na savings ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Oh. Ang bagay na yan, Sir Mar, ang ikinakijig kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga, Mhm. partikular naman ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag. May kinaraman ini, Sir Mar, na impormasyon dahil sa nagluwas na negatibong cash flow analysis na isinumitir kan municipal accountant sa opisina ni Mayor Victor Peretec Ponsain, tinukar ang nasabing bagay sa Sangguniang Bayan kan Daraga ko na sain dahil digdi nagbukas nin mga kahaputan ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan. Ponsain si Attorney Ayan Makasinag naghapot. Nagtuon ngaya kaming magtukaw bilang siya, halimbawa, konsyal, June 30, 2025. Mhm. So, fix na ngaya, bago iyan, may savings ngaya ang lokal na gobyerno. Mhm. Ang simbag ni Municipal Accountant Alfred Salyan, masasabi lang ngaya, Sir Mar, na may savings kada year-end o kada pagtapos ka na taon. Kaya hinapot ni Atty. Makasinag, nga kung December ngaya 2024, Oh. December 31, 2024, ano ngaya, may savings? Ang sabi ka na accountant, wara, Zero balance pa rin. zero. Ay pangyari. Na paano? Kaya sabi ni Atty. Makasinag, importante ko ta na may savings na lokal na gobyerno tabi Sir Mar. Aha. May iwasan ang negatibong cash analysis. Mhm. Siyempre, may saray na kunyan, saray na kwarta. Aha. Kaya sabi ka na nasabi ng abogadong konsyal, Hmm. importante talaga ko ta na may savings. Anong paliwanag ni Mr. Salyan, ni accountant, manungod dyan, nga tada-tadain ang savings? Ang sabi ba ka na ang sabi ni Konsyal Tilo Dilomen tabi Sir Mar, Ah. baka nga dapat niya gasto sa namin gasto. Oh. Nagari nga wara nin rainy days. Mhm. Ang sabi kan na accountant, iyo nga ya, gastos niya halimbawa ang lokal na gobyerno. Oh. So, mata nga ya, ang nagagastos, accountant, kami baga nga ya, tagalista man sana, ang nagagastos baga nga ya, so lokal na gobyerno. Aha. Ay, Sabi ni Konsyal Dilumen, Oh. dahil nga ya, may trabaho ka baga nga ya, Hmm. na mag-oppose Ayun, kung na dapat- reparo mong negative na. Oh, buda dapat na hilingon niya sa dulo niya man kung ang paggastos nasususog pa duman sa mga ipinagtatalaan. Buda, kung nga ya, mag-negatibo na, Oh. pwede ba nga kang magsabing mag-oppose, magsaway? Oh. Kaya medyo mainit nga ni Sir Marso, lagi na hororon, ka nakaaging kunyan, ka nakaaging Martes. Oh. Nakikig lang sa ibang konsyal, pati si Konsyal Dilumen, Oh. ngayon wala ng savings na 2024, Mhm. na kung matatandaan ngaya, pan mga nakaaging taon, igo ki savings ang lokal na gobyerno, pigapod na trust fund, Oh. or time deposit, Oh. sabi Sir Mar. Hmm. Pero ang sabi kan accountant, 2024, wala man ng savings. Ibig sabihin, nagasto na. Nagastos gabos. Kaya ang sabi ni ni Konsyal Dilumen, Hmm.
Kang taon ngayang 2023 o 2024, nagsumitir na ba nga ako kay sabi rin niya man na cash analysis na nagnegatibo na ang lokal na gobyerno. Pero baga nga pig binay nga nindo, sabi nindo, bako man negatibo ang cash flow. Tapos nga ngunyan, masumitir ka ngayon, parehong report. Sa report to kan mga nakaagi. Ibig sabihin niya, ka nakaagi, tama na akong dati na negatibo na kita. Considering nga pala, nag-operate kita rin bankrupt. Pero ang paglilinaw ka ng accountant tabi Sir Mar, ngunyan ngayang 2026, kumbaga, estable naman ang financial lokal na gobyerno. May naglaog naman Sir Mar na pondo, ining-inot na tulong bulan kan taon. Ano yan? January, February, buda, March. Yung NTN, National Tax Allocation? So National Tax Allocation, buda sa iba pang mga pati naglangko yan. collectibles. Naglangko ang persentahe kan mga kairasan ka mga lokal na gobyerno, nagitaas ko niyan. Igwa na ngayong kwarta. Garo, ipapapo din ni ko niyan ni Mayor Vic Perete sa opisina niya. Magpaliwanag ka niya. Sa paliwanag tabi, Sir Mar, itong linawon lang kung paanong nag-negative. Sabi kan alkalde, sige nga, sudakula kan negative na cash flow. So inot niya, estimate 2 million. Nag-16 million. Nakaaging session, Sir Mar, may pantulo pa na cash analysis na ang sabi, negative 30 million. Sige, sudakula. Kaya gusto man liwanagan kung ano ang nangyari tabi, Sir Mar. Kung ano sa mga pinagkagastusan. Kaya mas naghararong mo niyan. So, magiging mururon, kundi saro sa ikinakigig na mundo kanibang konsyal, wala palandanin savings na lokal na gobyerno na kuta na pinagtatagama ito. Kung halimbawa ngayang may kalamidad, may emerensya, may madalian, may krisis, may madalian na mahuhugot na pundo ang lokal na gobyerno. Sa Ponsen 2024, susog sa confirmation kan accountant, warang savings na. Ayan. Pero ngunyan, as of now, may kwarta man na pigagamit ngunyan ang lokal na gobyerno, kaya dahil problema sa sweldo. Dahil man apektado, Sir Mar. Ang sabi, dahil man apektado ang dalagan kan operasyon, kumbaga nga iyan, ang computation, sa presente mong kwarta, buda, so, total na bilang kaipuan mong bayadan, kung halimbawa nga bayadan mo na gabos, ito so malawas na magdinegatibo ka. Kung negative ang cash analysis mo, halimbawa. Pero kaya, siyempre sa ibang bayadan, tayo mo man bayadan gabos, pwede mo man pakihuran sa iba, na pa ito-itoon. Isa na makikiga na ngayon bankrupt na. Marao pang indikasyonis kang kunyan sa ibang mga mga financial institutions. Mamamantyan ang record kang daraga. Kaya siyempre ang alkalde nagtumar party naman. Ay, pangyari sa mga baka. Pero so, kung yan ang ginarastos, na zero yan. Saan na ginarastos na day kunyan, day pang nagluluwas na ngay audit nga kang kuha kung may anong findings? Ang sabi man ni accountant, ito nga yung cash analysis. Mga tentative. Maagi pa man ngayon sa Commission on Audit. Kundi, siyempre, nagtumar action man siguro so ibang konsya so lokal na gobyerno para maaraman kung ano sa mga pinagkagarastusan kung napano ito na wala sa savings ano sa mga kaipuan bayadan mula sa mga binaryadan na kasi siyempre para makapagplano man Sir Mar kung ano ang magiging mga adjustment considering kayo so naglalawas yan sige yan ang magiging sistema tabi Sir Mar, sabi nga ni sa Ruron Tesapon,
huruhigutan ang paha, Yan. may Tightening belt. sinturon, Ah. tightening the belt, buda, sa mga talaga muna ang iinuton lang sa mga list priority, medyo huruhod dyan, tabi, Sir Mar, buda, so iba da ang mga kaipuhan bayadan, siyempre, kakahirunan na dahil man biryuan, pero ang asigurasyon, dahil man epektado ang pasildo, dahil man epektado ang mga programa buda proyekto kan lokal na gobyerno. Okay. Yan, Sir Mar, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Makatugang duratan impormasyon. Si Pading Jomar Bien sa First District nasa linya man. Padi, good morning, Padi. Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay. Mag-agom arestado na furniture dealer dahilan sa daing lisensya o daing permisan sa indang pigpabakal na mga furniture digdi sa siyudad Gandabaco. Ini ang impormasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Viril Bibat, Chief of Police kan Tabaco. Susug sa iya na naarestar ninda ang magagom matapos na paon ang mga autoridad sa panginot kang CIDG nin buyer tangani na mahulog sa trap ang mga ini. Nagluluwas na ang magagom na negosyante iyo ang puminabakal digdi sa buyer ngin mga mga appliances, mga furniture, mga pati mga mebles. pintuan, Pinto. kan cabinet, pintuan, may mga tukawan, buda, tinsing pidaso ng nato na lumber. Uminabot sa 90,000 pesos ang kantidad kan mga nasa transaksyon na ini na nakuha ang ebidensya. Kung kaya ang magagum na ini iyo ang pangunyan sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code na nasa iraruman kan Executive Order 277. So, si Lita asin si Rick, mga alias ni kan magagom, iyo ang pigplantara na kan magkakanigong kaso. Yan pa rin mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Pading Jomar. Yan po nabi. Ay, Nald, may paningit tayo? Yeah, matugang meron tayong paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya si Shara Maileron. Shara, good morning. Please come in. Good morning po, Sir Mar. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo na bako dugo kundi nectar o iba pang mahamis na likido gikan sa mga panom ang nagiging pagkaon kan mga lalaking namok. Basado sa pag-aadal kan Centers for Disease Control and Prevention, ang mga babaeng namok man sana ang mahilig magagat dahilan ta kaipuhan ninda makakuanin protein sa dugo nin tao o hayop na kaipuhan ninda para makaprodusir nin bunay mantang ang mga male mosquitoes o lalaking namok bako dugo kundi nectar iba pang mahamis na likido gikan sa mga pananom ang nagiging pagkaon ninda para man sindaan makatipon ng enerhiya kung sain maginan sa indang ngimot ang bako man kapareho kan female mosquitoes na may proboscis o panusok sa kulit nin tao. Yan po Endemar ang paningit sa Morning Hirit ngayon na Aldaw nin Webes. Ini po si Shara Maileron. Marhay na aga. Thank you very much, Shara Maileron. Sa mangyari di. Iba man pala ng itsura kan ngimot kan namok. Ang namok na lalaki, iba man sa ngimot kan pambabayi, may pantusok na sa babayi. Ibig sabihin, ang nangangagat na magatol, ang nananusok na namok palang babayi, dugo ang sa iyang kunyan, ang sa iyang pamahaw. Asim pangod to pawanggi, manta ang mga nektar da.
kang mga burak ang yada di. Aro kan ka ano ang katibay ang pagka sok-sok mga tugang ka mga nilalang kanmal na Diyos. Ayan, good morning mga tugang kay Wilma Jocaresa, Siriman si Mirasol Vilchis. Shout out po Papa Mar dito sa San Rafael Castilla Sorsogon sa Vilchis family. Yan, Emelina Castuera Ludana, good morning Sir Mar, watching from Bangumbayan, Daraga Albay. Siriman si Elisa Pardo, Maray na Aga, Heritage, God bless, more power. Zara Ubusan Franco, may biyay po ba ang jeep tricycle? Mayroon po, wala namang, di naman sumama ng strike dito eh. Tapos si Cora Balaoro, Maring Cora, good morning, nakaantabay. At saka sa kapos po ng mga kababayan natin, hali po dyan sa lugar, sina Sir Noel na Manalo, good morning. Yan. At saka si Sir, ano yan, Grolio, good morning. Yung naman si Sir Dudes. At saka po ng mga suki ni VP Henry, good morning sa inyo. Yan. May biyahe po si VP Henry, kaya kita po natuka na para mentas na sabayan po kamo. I hope na sama-sama tayo hanggang mamaya pa. Hanggang alas 9 kita eh. Arala ba ang biyahe ta? Arala ba ang biyahe ta? Kaya inamay-amayan ko na may iba ba kitang trabaho sa newsroom. Kaya inamay-amayan ta kasi bago tangani na pagtukaw ta plansado na akong isipunal. Kaya dahil akong isipon na magparadto talaga na ako doon sa rumatay tapos madalagan hindi para magbarita. Ay medyo hindi maganda. Kaya inadjust ta sa buhay ta. In-adjust na po so tig time management na lang. Okay? Yan. So mga nagarapot ba na ko duman sa kunyan, sa bagas, na ipapanao daw kang probinsya, so mga vulnerable sectors po ang pwedeng mabigyan nun. And ibig sabihin, sa bilog na probinsya po ito. Dahil ihalato na lang, mga guidelines po kayan, basta iyan po sualian duman sa pondo na hali po sa ibinabakan na national government, na magtatapo ning sa vulnerable sectors nin 60 kilos na bagas mga tugang sa laog ning sarong taon. So garo ang style sa probinsya is every other month ang pagtatao mga tugang ng 10 kilos. So abangan na lang po ang mga guidelines po kayan tagarog pinarapod na sa mga Social Welfare and Development Office kan city kang kang mga munisipyo nagkaiwan ng pagtiripo na hiling na pugaro kung sisan mga vulnerable sector sa kanya-kanyang mga munisipalidad. Yan, okay? So, abangan na lang po yan, tabi, tangani po na, yan, tanganing magkaigo kita ning, dagdag man na pang ipno sa tuyang pang-aipo, pang sustenir, sabi baga, kamababayan ta. Good morning, partner King Rinaldo, the weatherman, yan. Maganda ang panahon, kaya lang talaga maalingahot po, tabi, mga kababayan tadi, maalingahot. And then, siyempre, duman sa mga tawagan tabay ta, hopefully, magtuloy-tuloy ini na mga rollback ang presyo ng produktong petrolyo. Ayan. Although, dahil pang kasiguruhan, alagad, duman sa nangyari na, basta ngayon may nagluluwas na ngayon may pag-asa pang mag-ururon, minauros na ang presyo duman sa world market. Ba't hindi, o ngunyan, iyon na naman, maski nga ni may tensyon, may nakatalaan naman na pag-ururon sa Pakistan. At ang pingiday na hamanan nanduman, manungod po sa nuclear program. O iyo po yan. Kaya lang siyempre damay, gabos. Tapos kasubago, iguanin hinarang mga tugang so barko kang Amerika. May hinarang mga tugang na duwang oil tanker, pinabalik. Duman sa Gulf of Oman, sa puerto kan Iran, pinabalik. Balik ka mo ngayon, dahil pwede mag-agi. Ang nangyayari, ayan po ang saro sa mga pangyayari dyan sa Toy Pampalibo. Imagine, agfiktado ang ekonomiya kang gabos, ha? Kaya nga ang duman sa Kongreso, pirtang paralitaktakan mga kababayan natin kung kata puro sa driver, bigatawanin daw. Ngata nga puro sana nga mga arog kani ang gusto nindo. Dahil nga, ngata dahil nga sa middle class. Na yung middle class nga yaon nga dyan nagkakata nga yan, paano tayo ma-determine nga middle class? Yan, aramon tan mamaya.
Kung paano ma-determine ang middle class. Di ba? Yan po, duman sa mga kabarangay ta. And then, siyempre, ang minao ko pa rin yung mga dyaryo, yung po na asin mga bareta, yung pong manungod po dungan sa pagtistigo ni Madriaga. So, kung ano pa mangyari po dyan, anong magiging desisyon kan Kamara, most especially kayo po na Justice Committee, kung magdadagos ba yan, mga tugang na daron sa plenaryo, asin pagburutuhan, kan mga congressmen, garo 160 ang kaipuhan na congressmen, para ma-realisar ang kamautan nila na ma-impeach ang ang Vice President, asin ipadara ang articles of impeachment naman po mga tugang sa Senado na yung magiging mga huwes, mga tugang kapag nag-prosper yan na pinagsulong na mga kaso, manungod po mga tugang sa mga culpable violation of the Constitution, di ba? Asin iba pa po na mga nailing ng violation na posible ngayang tamaan kan impeachment ng Vice Presidente. So, abang-abangan na po yan, kadakol pa na mga mangyayari. Migwang masunod garo April 22, ang sunod naman na pagtiripon, manangod dyan, hindi po kung sisaan mga ipapaapod. Tapos mga ipinaraapod na, mga tugang, yung COA ipinaapod, asin duman na Bulgar man na igwa na pala na down na asin so appeal, manang duman sa pipa uli na 72 million plus, binasura na po ito, kaya kailangan ng ibalik ni na VP Sara sa kamay tatlo pa na kasama para ibalik na po itong 72 million pesos. Pagkatapos mga tugang, so NBI igwa man na ibinulgar na duman niya sa mga resipiente, may 7 grupo ngaya na pinag-cluster 7, may mga pangaran, ang pagkasurat na sa resibo na sarong stroke pareho sana sarong tao sana nagsurat. Yung mga nagluwas po duman sa pero kung manong duman sa SALN kan Vice President, hindi man po tabi na ipresentar, so abangan ta po yan sa masunod sa petsa 22 kung ano naman ang mga mangyayari, at yan po padagos daw ang paghiro kan Justice Committee, sangkod na dahil nagdedesisyon man sa Korte Suprema kung pugulan sinda, may pig file baga, may pig file ang Vice Presidente, ang grupo kang Vice Presidente, manungod po dyan sa jurisdiction, at saka dyan po sa mga magiging dalagan da po kang kunyan kang impeachment na yan. Alright, good morning kay Canuel na Manalo, yan. Paano man yan ibabalik na dahil nga ni nagsumitir. Nangyayari. Alright, doon po sa mga kababayan ta, mag-abang-abang lang ka mga pangyayari pa, at saka sa mga ka-seniors ta, magkunyang kita magpasiguro na dahil kita madiskwido kan sobrang init po alingahot na ini, tangani pong maraysan ang buhay ta, ligtas ano man nakatibaadan. Alright, paano mga tugang, isang bay lamang mahangos lang kita, taod-taod mabalik po kami sa satuya pong GB News Express. Taod-taod lang po. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At ganun din sa CMB Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City. Also at CMB Office, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kababayan. Oras na ito alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Bagatugang maray na aga po tabi sa pangaran ni VP Henry Maceda. Ako po sa maging kaibanan sa GB News Express, Mardila Daing Iba. Sideline sa itong darakulang mga barentangon yan sa lado lokal. Pagpabakal ng 20 pesos kada kilo ng bagas para sa mga senior citizens, ibabalyo na sa Embarcadero de Legazpi Magpon sa Lunes, Abril 20. Mga marginalized sector sa probinsya ng Albay makakaresibin ng tig 10 kilos na bagas kada ikaduang bulan sigon kay Governor Noel Rosal.
sa lado nasyonal. Sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo dahil kasiguruhan sigon sa Department of Energy. National Security Advisor Eduardo Año nagretiro bilang National Security Advisor. Sa ibang nasyon, Estados Unidos at Iran, magpapadagos ang negosasyon apisar kan blockade. Bantang sa lado ni pagnenegosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas inaprubaran ang pagtaon ng grace periods sagkod 6 na bulan sa mga apektadong borrower sa Tahawkan oil crisis. Sa tuyang bareta sa salud, pagiging healthy pwedeng maaraman sa kolor kanihi sigon sa mga eksperto. Yan po ang headlines sa rin darakulang mga bareta ngunya na pagkaaga sa TV News Express. Petsa 16 sa bulan kan Abril 2026. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ibabalyo na sa embarkadero ang proseso kang pagpabakal ng 20 pesos kada kilo nin baga sa mga senior citizens magpoon sa Lunes, Abril 20 ngunya na taon. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisam Ismail, inianagling resulta kan sa indang pagkikipag-uron sa National Food Authority o NFA as in Food Terminal Incorporated o FTI. Si Rabin Ismail, nakadal daw nin Lunes matabang na ang lokal na gobyerno para magkaigwanin tol-tol as in makatawang pwesto para sa mga senior citizens. Kamautang kay ni na makatabang ang LGU Legazpi, bako sana sa mga Legazpenyo kundi sa bilog na probinsya, Canalbay. Kaya lang sang itabang so mga nagpe-pay out sa mga senior citizens. So every Monday lang po. Every Monday sa embarkadero ta po gaganapon ang pagkuaki distribution ng NFA and FTI tabi. So mas magayon na prestuhan, may tukawan, may bubong, and ikaw po pong ambulansya na nakaabang man in kaso po may mangyari. Opo, may madispayo o ano pa man tabi. Ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisam Ismail sa entrevista kan DZGV News. Mientras tanto, kadagdag na baretang lokal nasa linya si partner Al Armario. Partner, good morning, please come in. Padagos naman ang pagingawa kan gobyerno lokal kan Legazpi na matapos na ang problema sa insurgency. Sa rekomendasyon kan City Peace and Order Council, nagpaluwas na si Mayor Hisam Ismail ng Executive Order number 043 na minakrear ng City Task Force to end the local communist armed conflict sa Legazpi City. Kung pwesto ini kanibaybang ahensya di gobyerno, mga law enforcers asin mga pribadong grupo na pwedeng makatabang sa katrangkiluhan kan syudad. Manotaran, haloy-haloy ng dainin mga insidente may relasyon sa insurgency o pagka-invuelto kan mga New People's Army, bagay na ikinakaugma kan publiko ang katrangkiluhan sa Pasiorden kan Legazpi City. Al Armario, DCGB. Thank you very much, Sartan Al. Mientras tanto, makakaresibin ng 10 kilos na bagas kada ikaduang bulan ang mga albayanong kaibanan sa mga marginalized sector. Sigon kay Albay, Governor Noel Rosal, sa entrevista kan DCGV News, sinabi ni Rosal na naresibin na kang gobyerno probinsyal ang nasa 137 milyon pesos na pondo alin sa gobyerno nasyonal para sa implementasyon kang programa. Ang nasabing ayuda parte kang programang bigay bigas sa masa kan gobyerno nasyonal na may katuyuhan na magtuon ng bagas para masiguro ang seguridad kang pagkaon kang kada pamilyang nasa vulnerableng sektor. Dugang pa kang gobernador, ang mga komplikadong pamilya ang makakaresibi ng 10 kilos nin bagas kada ikaduang bulan na kung susumahon maabot ng 60 kilos sa laog nin sarong taon. 10 kilos na bagas every other month sa mga mapipili na mga sa mga marginalized families ni Albay, no? Ang pahayag ni Albay, Governor Noel Rosal sa entrevista kan DZGV News. Mientras nando nasa linya man si Karen Alan sa dugang na istorya sa luwas. Karen, good morning, please come in. Mas lalong nagparalangkaw ang pamasay ngunyan pasiring sa Banwang Rapu-Rapu, susug sa ipinaluwas na adjusted fare rate kan Rapu-Rapu Batan Transport Cooperative, epektibo kan Lunes. Base sa panibagong fare adjustment kan nasabing kooperatiba, ang dating 216 pesos na pamasahe vice versa Legazpi Pasiring Karakaran, 235 pesos na. Ang Legazpi Tubugtong vice versa, 260 pesos na. Legazpi Tubatan vice versa, 260 pesos. Legazpi to Poblasyon, 300 pesos. Poblasyon Tubatan, 65 pesos. Poblasyon Tubugtong, 80 pesos.
Poblasyon to Karakaran vice versa 95 pesos. Karakaran to Bugtong vice versa 65 pesos. Mantang sa Karakaran to Batan 65 pesos. Ipiglinaw man kan kooperatiba na sa mga nasabing bagong pamasahe, may 20% ng diskwento pa man na itatawaan mga ini sa mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante, asin mga uniformadong personahe, basta may ID, katakod kayan, 20% man ang magiging bayad na sa kargo, epektibo yan kan Abril 13, ngunyan na taon. Karen Ala, DCTV News. Yan, as tanto, nasa linya man si Angel Mustasa sa dugang na impormasyon. Baby Angel, please come in. Nakapagrehistro ang Department of Labor and Employment Bicol Occupational Safety and Health Center ni 23 na mga aksidente o mga insidente na mangyayari o mga nangyayari kinaiimbeltuhan rin mga empleyado mantang sindaan na sa trabaho kan taon 2025. Ini ang datos na ipigaras ni Lady Andrea De Vega, ang Nurse 1 kan Dole Bicol kung saan pinakadakol kaini ang mga nangyayari sa construction sites asin ang mga nahukuryente. Sigon kay De Vega, ang nasabing mga biktima ang natatawan man ng magkakanigong kompensasyon asin pigisiguro man na may mga penalidad o magkakanigong penalidad basado naman sa saindang nakomitir na violasyon itong mga imbeltong kumpanya. Sa lado ninda, pigisiguro ninda na dapat na ang gabos sa mga patrabaho ang nagsusunod sa ley na existido para masiguro man ang kaligtasan kan mga empleyado digi asin maibitaran ang mga daipiglalauman na pangyayari. Nagdag na bareta, Insal Mustaza, DCTV News. Kadagdag na istorya, ali po sa Tercero Distrito Canalbay. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in. Talagang madiskarte ang OIC Chief of Police kan ginabatan PNP sa persona ni Police Major Genevieve Osiren kung sa ibang lugar ang kadaklan na dadakop abandoned na mga rinitasong Coco-Lumber dainin na personang nadadakop alagad sa ginubatan so inbiltong tao asin mga ebidensyas kompleto tiklo sa barangay Masarawag Ginubatan. Bunga ini kan pinakusog na intelligence asin monitoring sa palibot sa kod na natsimpuhan sa akto o in flagrante delicto ang mga pinidasong nyog ipigkakarga sa Mitsubishi Canter refrigerated van. Total 74 pidaso nin mga Coco-Lumber, iba-ibang sukol asin tamanyo na minabot sa 1,128 board feet. Ang total na kantidad sa sumada nagmumuntar sobra 31,000 pesos. Kan rikisahan kan mga pulis an personang nadakop igwanin dokumentos o papeles nagpapatunay na pwedeng ikarga o itransportar asin papeles na nagpapatunay na lehitimo ang pagpalod ka na sabing mga nyog dainin naipresentar ang suspetsado. Sa ngunyan, violation sa Coconut Preservation Act of 1995, Republic Act 8048 as amended by Republic Act 10593 ang kakampangon na kaso kan nadakop na persona. Sa ngunyan, ikukoordinar ini kan ginubatan PNP sa PCA para sa nagkakanigong disposisyon tungkol sa apprehension asin accomplishment na ini kan ginubatan PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Yan, tanto, dagdagan tayo ng impormasyon ali sa luwas. Joshua James, winakuya si Jomar Bien nasa linya. Jomar, please come in, pare. Thank you very much, Pade. Centralized ang pag-release mo niyan kan fuel subsidy sa nagkapirang mga banwaan digdi sa Primer Distrito Canalbay. Inigigibuhon gabos digdi sa Bicol University Tobacco Campus Lagman Gym. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang fuel subsidy payout na para sa banwaan kan Bakakay, Malilipot, Asintiwi, gigibuhon ngunya na aldaw maghapon po na alas 8 ang pagkaga, sundo alas 5 ang pagkahapon. Sa banwaan kan Bakakay, 395 na mga tricycle drivers na magiging recipiente sa total na 1,975,000 pesos. Banwaan kan Malilipot, 227 tricycle drivers na may kantidad na 1,135,000 pesos.
asin sa Banwaan, Kantiwi, 428 na mga tricycle drivers na may total na 2,140,000 pesos sa piga-abisuan ang mga tricycle drivers na hindi na magdara ng duwang valid ID so sa indang pagklamarkan sa indang fuel subsidy sa Lagman Gym sa BUTC ngunya na alaw. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Thank you, Paring Jomar. Mientras tanto, si Joshua James Lino nasa linya man. Joshua, good morning. Please come in. Yes, duro-diretso man giraray na pinagigibong mga laktang kan lokal na gobyerno kan Daragalbay para masiguro na tama ang mga timbangan sa laog kan merkado publiko digdi sa Daragalbay. Siring man masiguro na nagsusunod sa tamang presyo tan mga primerong barakalon na mga paratinda sa merkado publiko. Kasuod ma ang Local Price Coordinating Council o kaya LPCC digdi sa munisipyo kan Daragalbay nagkaigwa namanin mahigot na price monitoring sa mga basic necessities o panginot na mga barakalon mga prime commodities sa laog kan na merkado publiko asin na operasyon ini iyon sinabayan naman nin operasyon tamang timbangan objeto kan na aktibidad iyo para maitao ang magkakanigong proteksyon sa mga konsumidores kontra sa tamang timbangan, kontra sa pang-aabuso sa presyo, lalong-lalo naman ngunya na panahon ni na emerhensya o kaya panahon ni na krisis. Katakod ka na sabi ng operasyon, 26 na mga timbangan ang inisyal na kinumpiskar asin ipapasayrarom ang mga ini sa magkakanigo pang testing as in recalibration para maitama ang mga timbangan bago maibalik sa mga tindahan sa laog na merkado publiko. Tigpagiron man ang mga negosyante o mga paratinda sa laog ng merkado publiko na importante na magbuktak ng mga price tag o kaya mga price list sa indang mga paninda asin sa indang tindahan dahilan parte ini kan mga regulasyon kan Department of Trade and Industry o kaya DTI. Kunyan, magpapadagos pa ang mga siring kaining mga aktibidad sa mga maabot pang semana asin bulan kaya ni dor-diretso protektado ang mga konsumidores asin parasaod sa merkado publiko kan Daragalbay. Dagdag na bareta, Charles Pabino, DCGV. Magatugang alas 6:22 na po ang oras. Mabalik po kami sa mga istorya sa lado nasyonal, sa ibang nasyon asin sa iba pa. Makalis lamang po kini. GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar.
Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofel01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. GB News Express. GB News Express. Sa detalles kang berita sa Radyo Nasyonal, dahil pamanggiraray sigurado kung magdududiretso ang rollback sa presyo ng petrolyo sa mga masunod na simana. Sigun sa Department of Energy o DOE na ini dahil sa paborbago pamanggiraray ang paghiro kang presyo ng petrolyo sa pangkinaba ng merkado. Ang rollback mo niya na simana darasana kan paramientas na pagluya kan global oil prices matapos ang anunsyo ng tigil putukan ng ceasefire sa pagultanan kan Estados Unidos sa Iran. Pero nagpatanid si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng dahil ini magpadagos dahil sa padagos na tensyon sa Medio Oriente. Sigun kay Garin, dakulan impluensya ka mga pahayag ni US President Donald Trump sa iro kan presyo sa pangkinaba ng merkado kay banana ang mga pangyayari sa Strait of Hormuz. Apisar kan day pasigurado ang na presyo, inasigurar man kan DOE na sufisyente ang supply ng petrolyo sa nasyon sa maabot sa 50 aldaw na inventaryo. Nagikiuro na ang gobyerno sa Estado o kaya sa Estados Unidos na palawigon ang waiver na nagtutugot sa Pilipinas na magbakal ng petrolyo hali sa Russia. Ini matapos mag-expire kan Abril 11 ang 30 aldaw na plaso para makapag-importa ang Pilipinas ng Russian crude sa tahawakan na pinapautob na embargo. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naipaabot na sa paagi kan Department of Foreign Affairs o DFA ang kagadaan para sa ekstensyon alagad pigalat pansimbagan ni Estados Unidos. Pero kung day maaprobaran, tinawanin doon kan Department of Energy na day mapundo ang supply ng petrolyo dahil dakol pang nasyon ang makakuhaan kay ni. Sa ngunyan, wala pang bagong order ng petrolyo hali sa Russia sigon sa mga oil companies. Wala maning malinaw na lifetime kuno arin madedesisyonan o timeline kuno arin madedesisyonan ang kan Estados Unidos ang kahagadan kan Pilipinas. Sa iba niya itong mga baretang nasyonal, tinawanin doon ni House Ways and Means Committee Chairman Marikina Representative Miro Kimbo na day pwedeng iit sa pwera kang gobyerno ang middle class sa pagsimbag sa namamatayan na pangkinaba na krisis ngunyan sa petrolyo. Sa nagpapadagos sa pagdangog kan Legislative Energy Action and Development o LEAD Committee, tinawanin doon ni Kimbo na ang middle class pirming day sakop kan ayuda kaya sinda iyon madali nang mahulog sa irarom kan poverty line dahil sa sinda nalulunod naman sa pagitaas kan barakalon. Sigong kay Kimbo, ang middle class nabibilang sa mga obrerong Pinoy na nagbubuhay kan ekonomiya kaya kapag nagluya ang kapasidad nindang makadilehensya asing gumasto sigurado na mapundo niro kan sa tuwing ekonomiya. Sigurado ng gundahan man ni House Committee on Labor and Employment Chairman asin Cavite Representative Jolo Revilla sa pagsasabing dakulaon ang kontribusyon kan middle class sa satuyang nasyon alagad na mamatian nindang marhay ang krisis. Para kay Revilla, sa middle class, naghahali ang mayoriya kan koleksyon sa buwis kang gobyerno kaya dapat sindang ikonsiderar sa pagtaumanin tabang asin suporta.
Naganda naman ang grupong Piston in maiwasan na transport strike o tigil pasada kunya na bulan ni Abril. Kasunod naman ini kan tulong aldaw na tigil pasada kang grupong Manibela na madurar sa God Biyernes Abril 17. Sigong kay Piston Coordinator Cirilo Latorino na sarong aldaw sana ang gigibo nindang nationwide transport strike sa Abril 21. Pangapudan man kan grupo na suspindiron ang VAT as in excise tax sa petrolyo. Mientras na dahil sa langkaw na presyo kan diesel, nasa 50% ka mga tsuper kan Mabini Divisoria Baclaran Jeepney Operators and Drivers Association o MD Badyoda, anday na namasada. Sigong kay MD Badyoda, President Eduardo Buella, ang ibang driver naghahanap muna ng ibang papagdilensyahan. Sa dagdag na baretang nasyonal, kinumpirma ni National Security Advisor Eduardo Año ang sa iyang permanenteng pagretiro sa pwesto na epektibo ngunya na Abril 16. Dahil ini sa mga isyong pangsalud na sigon sa iya nangangaipuan kan sa iyang bilog na tensyon asin pangataman. Sa sarong pahayag matapos ang anunsyo kan Malacanang, sinabi ni Anyo na naging defining mission kan sa iyang buhay asin sarong pribilehiyo ang sa iyang halabang serbisyo sa gobyerno. Nagserbi siyang Commanding General kan Philippine Army, Chief of Staff kan Armed Forces of the Philippines, asin Secretary kan Department of the Interior and Local Government o DILG bago naging National Security Advisor. Siniguro man niyang matanos ang gigibuho na transition asin kumpiyansa na magkapadago sa mga pangenot na programa asin kritikal na operasyon para sa seguridad at nasyon. Nagpasalamat man siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala asin pagkakataon na magserbi siring man sa mga pag-iriba sa gabinete asin sa AFP, PNP, Philippine Coast Guard asin iba pang katuwang sa pagmantinir kan seguridad kan nasyon. Mientras tanto, pinaimutikan kan kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon na na-disburse o nagastos ang 125 milyon pesos na confidential funds sa loob sa naning 24 oras. Sigon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., abogado ni Vice President Sara, na daing tunay na basihan ang akusasyon ni Ramil Madriaga na nagpamidbid na dating aide asin bagman kan Vice Presidente. Nagtutubod sindang kautikan ang gabos na akusasyon ni Madriaga kung ikokonsiderar ang sa iyang source. Wala man in involvement si Madriaga sa confidential funds o sa anuman na kapasidad asin dahi man nagserving empleyado ni VP Sara. Nagpalir man si Madriaga na magpresenta ng mga dokumento para suportaran ang sa iyang akusasyon. Question man ni Attorney Panelo ang kredibilidad ni Madriaga dahil ang mga pigasabing patunay kang koneksyon niya kay VP Sara na ipinailing sa impeachment hearing puro campaign photos, group Zoom meeting asin video greeting sa iyang birthday. Mga tugang niyang pabareta sa Radyo Nacional. Ang bareta niya to sa ibang nasyon asin sa business asin man sa salud, sirin sa kamugtagang ang panahon, makalis po kani. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, magpapadagos ngunya na simana ang negosasyon entre kan Estados Unidos sa Iran sa Pakistan apisar kan ipinapotob na port blockade kan US laban sa Iran. Sigon sa report kamautan kang pag-uroron na matukar ang nuclear program kan Iran ang ipinapotob na tigil putukan o ceasefire asin na pagbukas kan Strait of Hormuz na kritikal o importante sa pangkinaban ng supply ng petrolyo. Magiramduman na kan Abril 14 nag-deploy ang Estados Unidos nin sobra 10,000 na soldados, warships asin aircraft para sa blockade na inapod kan Tehran na piracy. Nagbatanid man ang Iran nin pag-atake sa mga barkong nag-aagi sa Strait of Hormuz. Mendas na binaba ang presyo kan petrolyo sa ararom kan $100 matapos magluwas ang posibilidad na pagpapadagos kan negosasyon. Apisar kan tensyon na iling na importante ang ururon dahil sobra 20% kan pangkinaban na supply ng petrolyo asin gas ang nag-aagi sa Strait mantang nagpatanid man ang IMF o International Monetary Fund na posibleng maapektaran ang pangkinaban na ekonomiya kung magpapadagos pa ang giyera. Katuya po ang business news. Inaprobarang kang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang temporary relief para sa financial institutions kan sa indang customers sa tao kan krisis sa petrolyo para sa tensyon sa Medio Oriente na nakaapekto sa ekonomiya. Katakod kani ang mga bangko pwedeng magtaon in grace period na 6 na bulan o sobra pa asin ang mga agricultural loans pwedeng ipag-oktaba sa sarong taon. Ang mga pautang naman pwedeng dai isabay sa klasifikasyon bilang past due o non-performing o dahil nagbabayad sa laong ninsagkod sarong taon. Depende sa mga regulasyon so pag-report kan BSP lalo na para sa mga apektadong nangungutang. Sakop kan relief ang mga restructured loan o mga pautang na dahil nabayadan dahil sa emergency kung saan pwedeng tawanan ng special treatment sa pag-report kan bangko. Kamautang kining tawan in magkakataon ang mga borrowers na makabangon na sin maiwasan ang salang marka sa saindang credit record kasunod man kan deklarasyon ni National Energy Emergency sa Pilipinas. Ang mga lakdang na ini nagsasayaron pa sa giraray sa lender assessment kan bangko. Kasatuya pong health news. Curious ka daw asin nagangalas kan paboro bagong kulor kan sa imong ihi magdangog ngani. Napagaraman sa pag-aadal ka mga eksperto na may epekto pala ang kulor kan ihi sa salud. Nagluwa sa pag-aadal na sa paagi kan kulor kan sa tuyang ihi pwede nang maaraman kung healthy o baskog ang sarong tawo o bako.
Primero, kapag daing kulor o transparent anihi, gustong sabihin kini dakol kang mag-inom ng tubig as sinasubrahanan sa imong lawas kaya bawas-bawasan naman ang water intake. Kapag color pale o malungsi naman anihi o kakolor kan straw, gustong sabihin normal ka as in healthy. Kung color transparent yellow naman, perfect ang kondisyon na ini. Gustong sabihin, perfect man ang sa imong balanced diet. Asing kapag dark yellow, anihi, normal ini, pero dehydrated, ang sa imong lawas asing kaipuan na uminom nin mas dakol na tubig. Nagluwas man sa pag-aadal na kapag color syrup o brown ale, anihi, posibleng may problema ang sa imong atay o may liver disease. Abiso ka mga eksperto na uminom nin 8 sagod 10 baso nin tubig oral daw asin mantiniron ang balanseng pagkaon para makaiwas sa helang. Abiso pa ka mga eksperto na ugalion ng gad na magkonsulta sa doktor regularly para siguradong pag-aram kan kondisyon kan sa imong salud. Magatugang para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya man ang Pag-asa Deste Regional Forecasting Center, si Ma'am Alexis Revivar. Ma'am Alexis, good morning, go! Magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 16 ng Abril aldaw pang Webes nakakaapekto man giraray digdit sa to sa Bicol region is itong localized thunderstorm, so asahan pa rin yato ang epekto nitong bahagyang mapanganuron sagud sa mapanganurong kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamati ang taon niya na aldaw. Maluyasag kud sa moderatong duros na hali sa Norte Sirangan ang iiral sa buong Bicol region na may banayad sagud sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index, no? Kaso hapon ang highest heat index na to digdi sa Bicol region is digdi sa Pili, Camarines Sur na nag-abot ng 42 degrees Celsius. Sa ibang bahagi naman ng Bicol, sa Daet, kaso hapon nag-abot ng 38 degrees Celsius. Digdi sa Legazpi, Albay ay umabot ng 40 degrees Celsius. Sa Virac ay 37 degrees Celsius, sa Masbate ay 36 degrees Celsius, 39 degrees Celsius naman sa Yuban, Sorsogon. So, ngunya na aldaw sa atong forecast naman ay digdi sa Legazpi posibleng umabot ng 39 degrees Celsius, and the rest naman ng provinces ng Bicol region ay mag-range ng 37 to 39 degrees. Sa tuyang monitoring naman, monitor naman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Sinlaku, na padagos man gilayon ang kanyang movement na northward and parayo sa to. So dahil makita maapektuhan nitong bagyo na ito. Bali yun po sa itong forecast. Ni po si Alexis Revivar, hali digdi sa Pag-asa Legazpi. Thank you very much, Ma'am Alexis. Makatugang yun na po ang kabilukang sa tuyang GB News Express. Ngunyan pong aldaw na yun in Webes, Abril 16, 2026. Sa pangarap po ni VP Henry Maceda, siyempre sa pangaran man ni Ronald Baldo Salado Technical, nakatuwang niya ito sa pagsurot ka mga bareta, sina Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, at si Shara May Liron. Siyempre sa pangaran ka Mega Force Patrol. Good morning man kay Rolly Ailion Alvarado, asin kay RB Arsenal. Asin sa kabus po nakaantabay, ini po ang sadong nakaibanan Paramentas Mardilat daing iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. GB News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At ganun din sa CMB Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City. Also at CMB Office, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Mga liver lovers, kumusta na po ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right. Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus vitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamins B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Na na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Number 1. Alright, balik po kita mga tugang sa morning hirit. Nakaw, 6 minutes. 6 minutes ba? Or ano yan? 9 minutes bago po mga tugang mag alas 7 ng pagkaaga. O di, duman po sa mga katagabagang tabay niya to. Good morning kay ano yan, Zara Obusan Franco. Ayan. And then siyempre sa mga nakatune in po sa WGB 106.9 FM dyan po sa Tabaco, good morning po tabi. Hiningal ako. Pagitangas doon sa Agyanan. Good morning po mga tugang sa mga kapwa natin senior citizens. Nagkaigo po ng intervention as in koordinasyon ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagi po ni Mayor Rizam Ismail para tawaning relief kumbaga kagianan sa mga senior citizens na nagkapirang bulan na po na nakikipag-suro-suro ang sinaglilinya magpoon banggi hanggang aga dyan po sa warehouse kan National Food Authority para lang maka-avail kan 20 pesos kada kilong bagas. So effective Monday, susugsa na pagkaoronan kan NFA kan lokal na gobyerno ni Mayor Rizam Ismail pagkatapos kan FTI ang senior citizens na naka-schedule po ng Monday mapabakal na po ang FTI nin bagas na NFA na 20 pesos ang kilo para sa mga senior citizens dyan na po sa Embarcadero de Legazpi. Di malimpoy, may masisirungan maski mag-uran, pwede magpadagos ang distribution. Medyo makakabawas-bawas po yan sa inconveniensya. Asin sa sabi nga ni kang kaaditan man kan mga kababayan tang mga senior citizens na bata ngunya mainiton baga. Apera ka yan, may ma-standby mga tugang na ano yan na ambulansya o medical team para in kaso may emergency higwapunin madalagan asin madaratulos sa magkakanigong health facility para po sa proper na ano yan pag-asikaso sa pasyente. And then siyempre makakaigo ng adjustments yan ta atab pa mga tugang dapat so bagas preparado na yan ililipat from NFA na bodega pasiring yan duman mga tugang sa Embarcadero de Legazpi. Kasi nagkaigwa naman ng koordinasyon ang lokal na gobyerno dyan sa Embarcadero na ipagamit para sa distribution kan ini po na bagas na 20 pesos kada kilo kang mga senior citizens
na pwede bang magbakal nin 10 kilos, di ba? Taan senior citizens allowed nin 30 kilos mga tugang sa lawgi sarong bulan. Kaya so iba nga ni pigtugutan na pag nagdiyang ka, nakalista ka na, nakapila ka, kung may pambakal ka ning pang 30 kilos, bakalon mo na naltangan, hindi ka na magparabalik-balik pa. Expected po na di dalaga, kaya riruso talaga yan. Tabako man lang mga Tagaligaspi ang pigki-cater mga tugang kan NFA warehouse. Sa pagi po kan FTI, nagpapabakal kang bagas, bako man lang po mga Tagaligaspi. Maski tagasain. At digdi sa Albay, duwa man sana po na venue ang nagpapabakal ng bagas. Parehong warehouse. Warehouse sa Ligaspi, warehouse sa Tabako. Other than that, dahil na pong iba. Kaya, remember na sisaypuan mapaabo kaya na 20 pesos ang bagas. Kaso ba nagiling-giling ako sa merkado, hanggang 64 pesos na ang bagas. Di ba? Garo nga, dahil ako na ilin na 48 hon, garo 50 hon na. Ining 20 pesos na bagas, mariray man na klase, mga tugang, kaya pigipilahan talaga. Sa Ligaspi maruso sa mga tagabaan nito, mga pasiring din, may mga aramay, mga aling third district, natural talagang magpapile up po yan dyan. Ayun po yan. Ang sinagot lang kan lokal na gobyerno, kada Lunes lang para sa mga senior citizens. Aram ko may iba pang schedule ang senior citizens, garo Webes. Kaya lang nahiling na pag Lunes yan ang grabe. Yan da po ang grabe. Sa ibang vulnerable sector, sa arugbukan, sa farmers, sa PWD, asin sa mga solo parents, man sa mga drivers, dahil man na pong masyadong problema. Ini lang talaga, mga tugang sa senior citizens, wala makairak man kan sitwasyon. Gurang na nga ni, papilahon mo pa ng halawig, talagang mabubugtak man sa peligro sa inda pong buhay para lang makaabil ng 20 pesos na bagas. So yan po tabi ang sitwasyon sa Damato na Maray sa lokal na gobyerno sa tulos man na paggibo ng lakdang na maikulukar sa Maray na venue and distribution kang bagas asin makiuron mga tugang sa FTI asin po sa NFA na gibuan ng paagi na dahil man mabugtak sa alanganon sa mga senior citizens ta. So yun po yan effective Monday pet sa 20 dumana po sa Embarcadero de Legazpi Marilinya umabakal ng bagas sa mga senior citizens. Diba? Lalo sa mga nakalista na. Ang sabi ba kan taga FTI, pag nasa listahan ka na, madali na sana. Hilingon na lang duwang kumpira pang bagas na dapat mong bakalon. Iyo po yan. Pero kung nakaabil ka na kampara sa Abril, aday ka na, sa masunod ka naman na bulan. Pero sa mga, siyempre kulang man ang kwarta, yan nabakal ning tigipera sa naman na kaya, iyo po yan tabi, maximum of 10 kilos nga ni nababakal sa sarong aldaw. Basta sa laog sarong aldaw 30 kilos o pwedeng bakal sarong bulan 30 kilos o pwedeng bakalon ng sarong senior citizen. Okay, so yan po tabi salamaton sa mga naggiribo ng mga lakdang po na yan Maria magaiwan ng ning sistema na magian-gianan. Anday pa po tabi na mamaterialize itong kagustuhan ko ta ka mga senior citizens na iburo barangay na sana ngayon. Medyo mapagal ngayon. Kasi FTI, garo ang tawag di mga tugang sa Ligaspi warehouse, duwa man sana. Nigdis pinadaral di duwa man sana. Sarong tagalista, sarong taga-tao. Sarong taga kuha kang bayad. Di ba? Tapos hindi nagbabayad ang mga nagbabakal. And then, yan man so, pigbabayad man karoon din sa una nabayad na sila sa NFA, okay ko muna hindi yan. Basta iyo po yan ang katransaksyon kan FTI so NFA. Tapos NFA dahil pwedeng magpabakal ng direkta. So sinugo mga tugang kang Department of Agriculture asing ka na Office of the President yung Food Terminal Incorporated na yuhan makapag-negosyar sa NFA para makapagpabakal kan benting bigas meron na. Yun po yan ang nangyari na kaya nagpadarama ng tao pero kulang. Pag-abot nga sa paglista pa sana talagang aloy-aloy na. Di ba? So sana maging obserbahan tayo sa Lunes na kung ano ang pagkakaiba
kung may pagkakaiba na. Pero duman sabihin nyo, kung pag-abot naman sa manner of distribution, kung medyo magkurukaskas na lamang. Yan baga, minaponsin na during office hours, ang kan distribution, 8 o'clock. Di ba? And then, igwang cut off. Alas 8 hanggang alas 11. Pag alas 11, cut off na. Dapat sanggatosa na. Hindi kung dinunggangan mo yan. Pagkatapos, alauna hanggang alas 3 naman, cut off naman. Pag nandun ka na, nasa linya, nasa lista ka kan itong naka-cut off, pwede ka pa magbakal. Pero kung dahil ka duman nakalinya, sa kinat off na, dahil na, di following week ka na. Diya? Yan po tabi. Duman sa mga kabarangay ta, yan po ang mga good news. Sabi ta nga ni, para po duman sa mga kabarangay, sa mga kababayan. Alright, happy birthday po sa mga birthday celebrators ko yan. Happy birthday kay G. Ford na Balidoy. Yan, engineer. Haki po ni Engineer Ed Balidoy. Engineer G. Ford Balidoy. Good morning, Tabi, and happy birthday sa Momigo. Yan. Masira magkaon dyan sa Alfresco. Dyan po sa San Andres Porok 6. Masira magkaon dyan. So mga mapabarakakay, nag-agi ka mo dyan sa Bayandong, drop by ka mo dyan. Nasa going to Bakakay, nasa right side, Tabi. May karato naman. Alfresco. Yan. And siyempre, good morning kay Sir Raul Calio. At saka kay Marisa diyan po sa PYC Enterprises. Yan. Thank you sa pagsuporta sa komunikasyon, sa aspeto komunikasyon, digdi po sa DCGB. At sa mga pag-iriba. Okay? Paano tabi? Mga tugang, si VP Henry, naghali po may pigasikaso. Naso ang kumpanya, kaya naglarga po siya kaso banggi, kaso hapon. Baka sa Lunes, garo mga programa sa BPN o sa Sabado. Ilingon ta po, kung kaya nang bumalda sa satellite, kung kaya nang bumalda sa satellite, mga programa na po ito via satellite. Pero pag daipa, para mentas, kita mo na po ang natukahan na habang daipa ako nakakalaog, nakakabuga sa satellite, ikanang una dyan. Okay, boss. Wala tayong magagawa. Good job nila kita, no? Okay, anyway, kaya duman sa mga kabarangay ta, so mga nag-schedule sa kuya nin, ngaya mag-restorya, dahil nang una po tabi ta, loaded si Papa Mar. Loaded kita. Good morning kay Chair Jax, yan. Tabi, good morning. Okay? O paano, tabi, mga tugang, yan na po ang kabilugang sa tuyang morning hirit. Ngunyan po na pagkaaga. Mabaret ang una kita alas 7 and then diretso po ko mabalik ako 7:30 para po mga tugang sa Hangapot program hanggang alas 9 na. Okay? So, duman sa mga kabarangay tayo, standby lang. And sana di ko magsawa sa pando ko. Tapo na alas 5 hanggang alas 9. Pun mo niyan sagod sa aga, ako mailing nindo. Salamat mo manay. We'll be back. May iba't ibang karamdaman